hindi sagutin. Walang isyong di Natatagal lang. Walang kinikilig. Walang aatasan. Erwin Tulfo. Punto. Asintado. Asintado. Kapot. Sir, ito saksakan po, sir. Ha? Hindi, kapot eh. Mahuhulog. Okay na. Ay, magandang umaga Luzon, Visayas, and Mindanao. Araw po ng Huwebes, ika-25 ng Mayo, 2017. Good morning! Magandang umaga sa mga buwibiyahe sa mga oras na ito, sakay ng iba't ibang uri ng mga sasakyan. Magandang umaga din sa mga kababayan natin sa lalawigan at mga kababayan natin sa ibayong dagat. Welcome and good morning. Ngayong umaga po, Ngayong umaga, tutok na mga kapatid dahil kukuha tayo ng update hinggil sa sitwasyon po doon sa Marawi City, ang mga pinakahuling pangyayari dyan sa naturang lugar, marami na po kasing mga report ngayon tayong natatanggap. Tulad na lamang na medyo humupa po ang bakbakan sa mga oras na ito. Pero as of 5 a.m. kanina, ang report ay 5 sundalo na po ang patay at 2 pong pulis. Habang sa panig naman ng mga terorista, itong Maote Terrorist Group, ay 13 naman ang patay sa kanila. Samantala, patuloy namang ina-account ngayon at pinaghahanap. Paano naman ito hahanapin? Diyos ko po naman, gera. 107 na mga inmates na pinapuga o pinatakas ng mga terorista. 107 na mga preso mula po sa Marawi City Jail ay pinatakas ng mga terorista. Ito po ang masaklap ngayon, 15 ang dinukot, okay? 10 pare at 5 mga helper nila, yung mga sekretary ng simbahan, sakristan. 15 po yan ang patuloy na hawak ngayon ng mga bandido. Hindi nga bandido ito, terorista, alright? Yan po ang reports na natatanggap natin at as we go on mamaya-maya, kakausapin natin itong update niya, ang mga militar on the ground, mga police. Of course, yung isa sa kamag-anak ng mga dinukot, yung asawa ng isang dinukot, yung mister, kahapon pa alalang-alala itong mister at ang kanyang mga anak. Yung kanyang misis po yata ang sekretarya doon sa simbahan at kailangan daw nito ng maintenance. Kahapon pa po tumatawag sa akin at nakikiusap. Wala naman po akong way para makontak yung mga teroristang grupo, mga kapatid. Anyway, yan po, And kahapon nga, dumating po ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sinabi niyang it will be harsh. Ibig sabihin, ito po ay matindi. Parang war on drugs din, ang tabayanan na lanang natin. Of course, marami po ang sumang-ayon, lalo na yung mga tiga Mindanao. Pero as usual, mga kapatid, iinit po ang ulo ninyo. Itong Senador Antonio Trillanes, bumuka na naman ang kanyang bunganga. At ang sabi ng magaling na senador, ay kating-kati na raw ang Pangulo na magdeklara ng martial law. Talagang gustong-gusto rin ng Pangulo na magdeklara ng martial law dyan. Dahil yan naman daw talaga ang pakay ng Pangulo. Well, Senador Trillanes, makinig ka throughout the program, sir, Bibigyan kita ng lecture. Wala akong pakialam kung ikaw ay senador, Hindi ka naman na mag-abogado. Wala rin akong pakialam kung dati kang miyembro ng Armed Forces. Dahil pareho naman tayo. Ako ay naging miyembro din ako ng Armed Forces. Sa ibang bansa nga lang. Iyang kinalaman mo sa pagiging sundalo, panis yan, sir. Wala ka nga. Hindi ka nga yata nakakita ng combat,
Puro ka lang siguro opisina dahil ikaw ay Navy, hindi ka naman Marines, hindi ka naman Army. Baka puro lang makinilya, type ka lang ng typewriter. Ngayon sa salita-salita ka na, hayaan lang ang militar. Sir, medyo hindi mo ginamit ang kokote mo, ha? Kailangan ng martial law, Senador Trillanes, para masuspend ang mga civil liberties, ha? Masuspend yung ikang habeas corpus, writ of habeas corpus. Ibig sabihin yan, sir, para pwedeng pasukin ng militar at mga pulis ang mga bahay-bahay na pinagtataguan ng mga terorista, Senador Trillanes. That is the purpose of martial law. You are cutting corners. Pag nag-martial law ka, sir, may mga batas na kailangan mong putulin para maisakatuparan mo yung kagustuhan ng gobyerno. Ano ang mawawala, Senador Trillanes, pag may martial law? Of course, hindi na dadaan ang gobyerno sa korte para pasukin ang isang bahay, para humingi ng search warrant, arrest warrant. Pag nakita ng sundalo at pulis na may mga tao doon sa bahay na yan o isang lugar na yan, hindi na nila kailangang mag-search warrant, pupunta sa korte, sir. Bagkus ay diretso nilang pwedeng bombahin yung bahay na yan, kung walang sibilyan, o sunugin yan, hulihin yung mga rebelde doon, yung mga nagtatagong terorista, Senador Trillanes. Baka hindi mo nalalaman. Alam mo, Sen, paminsan-minsan gamitin naman natin ang utak natin, Senador, Sir. Alam mo, sayang, sayang yung utak mo pag dak-dak ka ng dak-dak dyan, Ay, sayang naman kung sat-sat ka ng sat-sat, sa sa bagay, mga kapatid, pababa na kasi ito sa 2019, kaya wala na, who cares, Magsalita siya ng nonsense at walang kasaysay-saysay, walang problema dahil hindi naman na siya tatakbo. Tapos na ho yung kanyang termino sa Senado. Anyway, Sen, makinig ka, Para may matutunan ka, tumuto ka sa punto asintado. Bibigyan kita ng block of instruction, tuturuan kita ng mga bagay-bagay para hindi ka mapahiya sa susunod na pagbukas mo ng bunganga. Kung talagang ayaw mong masking tape ko yung bunganga mo, o sapatusin ko, sampaling ko ng tsinelas yung bunganga mo, di ba? Tumigil ka na lang muna. Anyway, dire-diretso ho tayo. Isa sa pag-uusapan natin yan, isa pang pag-uusapan, nagpi-feedback ba? Hindi masyado. Alright, isa pang pag-uusapan natin, ito pong Bembang Kalembang. Kahapon po mga kapatid, ako po ay napasyal dyan sa may Rojas Boulevard sa Baclaran. Alright. Dumaan na rin ho tayo dyan sa Our Lady of Perpetual Help Church dyan sa Baclaran. Paglabas ko, bakit kaya matraffic? Sabi ko, may aksidente siguro. Awa ng Diyos po, isang oras po ako. Galing po doon sa may simbahan ng Baclaran. Mag-u-turn po ako para ako po'y pumunta ng Macapagal Avenue. Mag-u-turn ho ako doon sa ilalim ng tulay, doon sa may Heritage Hotel. Ay, Diyos ko po, Panginoon kong langit, mahigit po isang oras ang aking pag-aantay doon. Akala kong anong nangyari. Alam niyo kung anong nangyari? Pagdating pala ng gabi, ginagawang terminal yan ng mga jeep, ng mga UB Express, yung ilalim ng tulay na yan. At lahat ng mga kababayan natin, doon na sumasakay. Kaya nagkakatrafik-trafik. Bakit naman ho ganon? Ako'y naghanap ng MMDA, ala ako nakita. Naghanap ako ng Highway Patrol, ala rin. Paging Highway Patrol Group at paging na rin Metro Manila Development Authority. Nasaan po yung mga magigiting nating enforcer? Illegal terminal po ito, Diyan sa ilalim ng tulay, nakakasagabal sa traffic ng Rojas Boulevard northbound, dahil lamang po dyan sa mga illegal terminal, ang mga jeep kung saan-saan na lang nakasaksak, nakasalansan, kumukuha ng mga pasahero, pati mga bus na. Kaya panawagan ko sa MMDA, parang awa nyo na, MMDA, Highway Patrol Group, silipin niyo yung ilalim ng tulay na yan. Alright, mga kapatid.
As promised po kahapon, hindi po natuloy yung ating itanong mo sa dalubhasa dahil Ito na ang IMSD. Itanong mo sa dalubhasa. dahil sa shortened period tayo kahapon. Ngayon naman ho, itong ating dalubhasa. Dear Sir Erwin, ako po ay isang single mother. May anak po ako na 25 years old na mag-aasawa na. Problema ko po ay itong aking anak na lalaki. Bagamat siya po ay mag-aasawa na, nalulungkot naman po ako. Hindi dahil mawawala na siya sa piling ko, kundi ang kanyang magiging kalagayan. Well, normal po yan, siyempre. Namanhikan po kami nung nakaraang linggo sa kanyang mapapangasawa. Sinabi niyang surprise daw. Pagdating po namin sa bahay ng pamilya ng babae, sinalubong kami ng isang ale. Nakakala ko ito ang nanay ng babae. Kaya tinawag kong balae. Sagot ng aking anak, Mami, hindi po siya ang balae. Siya po ang mapapangasawa ko. My goodness! Muntik po akong mahimatay at malaglag sa hagdanan. 25 years old po ang aking anak na lalaki. Ang kanyang mapapangasawa po, ngayon ay edad 55. Nalulungkot na, naku, napaka. Anyway, hinaan mo muna ito. Anyway, ang sinasabi niya mga kapatid, alright, sorry, nagpipidback ko yung mikropono namin. 25 years old po ang aking anak na lalaki, ang kanyang mapapangasawa naman po ay kasing edad ko, 55. Nalulungkot po ako, Sir Erwin. Ano po ba ang pwede kong gawin na i-discourage ang aking anak na huwag namang humanap na mapapangasawa na kasing edad ng nanay niya? Dahil siya po ay tutuksuhin lamang. Paano ko ipapaliwanag sa kanya na marami pa pong babae dyan na kasing edad niya? Hindi naman po mayaman ang kanyang mapapangasawa. Ordinaryong babae lang naman. Kaya magtatrabaho din ang anak ko. Pero ang malungkot ay hindi na po magkakaanak ang babaeng yun dahil ito po ay 55 na at nag-menopause na. Wala akong alam dyan, Ivy. Wala akong alam din sa mga menopause na yun na pinagsasabi ni nanay. Anyway, Sir, tulungan niyo ako kung paano ko mapigilan ang pagpapakasal ng dalawa. Dahil bukod po sa nakakuha na siya ng asawa, ay nakakuha pa siya ng nanay, lola, tiya, etc. Tulungan niyo po ako, Sir. Lubos na gumagalang, Nanay Flor. Dahil sa pag-ibig tayo nagtao, nang dahil sa pag-ibig. Alam mo, Nay Flor, hindi ka nag-iisa. Marami tayong kababayan ang ganyang sitwasyon. Medyo napaibig yung kanilang mga anak sa medyo may edad. Ang normal po kasi sa ating bayan, okay lang yung matanda ang lalaki ng 10 years, 20 years. Kagaya po ng magulang ko, 12 years po ang agwat ng tatay ko sa nanay ko. Yung lolo at lola ko naman, 20 years po sila. So, normal po sa ating kultura. Pero yung 20 years, ilan ba ito, IB? 25, 55. 30 years po ang agwat eh. So, ibig sabihin, pagdating ni lalaki ng 30 years old, si babae ay 60 na. So, pagdating ni lalaki ng 40, si babae ay 70 na. Diyos ko pong pineapple ba yan? Yan ang masaklap. Sabi ni Prince Open Arms, all-in-one na yan. Si Robic Monterde, kahit menopause pa yan. Ay, nako, ang pag-ibig nga ay bulag, sabi Roslyn Pisquiza, asawa ni Abraham, si Sarah, 80 years old na nanganak. Hay, sa Biblia lang yon, sa mga panahon ngayon, hindi na nangyayari yon, iha. Except kung yung artificial insemination, pero ganun pa rin yung mga tinatawag na mga yung mga egg cell, sperm cell, lusaw na, hindi na uubra, maski na ilagay mo pa sa test tube, ilagay mo pa sa artificial insemination. Kung si babae ay 80 na o si lalaki 80 na, hindi na, lusaw na yung ikangang mga egg cell, sperm cell.
Mga modta, lusaw na, hindi na uubra. Anyway, pag-uusapan natin ho yan mamaya, hahanap tayo. Love is blind, sabi ni Merly. Oh, totoo ka, Merly. Oo. Si Rene naman, morning idol. Good morning din. Baka maraming kwarta si girl. Wala nga, sabi ni Mami, wala. Anyway, mga kapatid, yan po mga pag-uusapan ho natin. Tutok lamang, wag po kayong bibitiw. Marami po kayong mamimiss pag kayo ay bumitiw. Sandali lamang, 8:20 in the morning. Diyan lamang ho kayo, magbabalik agad ang Punto Asintado. Magbabalik ang paborito mong programa. Oy, good morning, Cindy Baldos. 92.3 News. Nonet Mercurde. Mara Lingat. Kikinig po ako na good. Thank you, Liz Alejandro. Thank you, Liz. Junjun Jimenez. 3 in 1. Marilyn Teten, good morning. Para sa'yo, True love is blind. Hoy mga kapatid, gusto niyo ba itong forma natin ngayon? Medyo hindi ako nakatagilid, mukhang nakaharap sa inyo. Mas okay ba ito? Kaya lang, andito tayo. Mahalagang paalala, ang Bravo Podcast tayo. hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na wala. Conversation starters. Oy, salamat. 1,000. Ludivina Militon Gabriel. Drug nationwide. Maawa sa bata. Ang paglilibang, ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay. Jessica, thanks for joining. Irene Villanueva, age doesn't matter. Phil Montero, sir, pag mas bata, sana ang babae okay lang. Yung kasi ang tradisyon, kultura natin. Prince, Isang mensahe mula Lilia Soyosa, Darwin Makalintal, Rovic, Paalala po sa publiko ang PCSO. Daniel Fernandez, good morning. Facebook page. Ano Libra Baby Oops, good morning. Vilma Xiong. Logo at larawan ng PCSO. Ay check ang official Jeffrey website ng Bonina. PCSO ay www.pcso.com. Thank you, Desa Padua, Job Orogo Paular, Del Yeva. May SSS, peso pang na. Ayun na nga, love is love. Power of love, sabi nga. Hard times. Extra savings mo, safe na safe. Extra savings mo, kumikita. Wala na, sagad na yan. Sagad na. Sa SSS. Ayan. Ang SSS, peso fund. Samantalain. Oy, Edson, Mag-extra adjust natin ito mamaya, mataas pa rin. peso fund na. Ako po si Big Soto. At itong Tibay Bros. Babaan mo pa yung paano ito. Sa ilalim na babaan mo. Ay, ito sa Ayan, baba. sa baba, sa ilalim. Sige pa. Yan. Yan, okay na yan. Yan. Okay. Yan. Yan dyan. Perfect. Ang posing sa Tibay. Ayun, Republic no? Cement. The only cement with tatak Tibay enhancers. Ayos na. Ayun yung reklamo. Maraming nga rin mas gusto nila, sir, ang bata. Hanggat may easy. Sibag Good morning. kasama ang sarap at hagod ng G Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Bago-bago Drink responsibly. ito. Tell me your dreams. I want to be an architect. Bago-bago itong kanay ito. Have my own house. My own Lumayan ako car. sa rin. Own my business. When you dream big, Kakainis. come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to Watching from fulfill your Taiwan. dreams. Good morning. We're Angel. big on dreams. Tuesday. Tito Aquino. Good morning. Wishing tree. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Punto Asintado.
Alright, dire-diretso ho tayo mga kapatid. Oras po natin, 24 minutes after 8 o'clock. Eto na, dito ho muna tayo sa mga update mga kapatid sa Marawi. Mga issues patungkol sa mga pangyayari dyan at ang latest, ang mga reaksyon ng mga kababayan natin. Ang reaksyon, siyempre, una pong nag-react dyan si Senador Antonio Trillanes at nagngangaw-ngaw, talagang kating-katira ang Pangulo na magdeklara ng martial law. Senador Antonio Trillanes, bago ka magsalita, bago mo ibuka yung bunganga mo na wala namang katurya-turya, isipin 1, 2, 3 beses. Ang problema kasi sa iyo, Senador, hindi ka taga Mindanao, hindi katulad ko ho, laking Mindanao ho ako at alam ko ang mga dapat at hindi dapat gawin doon. Mamaya ka, makinig ka na lang, sir, para may matutunan ka naman dito sa punto asintado, hindi yung puro kang ngak-ngak ng ngak-ngak. Mabuti lang na laparuhin yung bunganga mo na sapatos, mamaya-maya. But anyway, mga kapatid, ito po ang ating question for the day. Sang-ayon ba kayo sa sinabi ng Pangulo na kapag hindi pa na-stabilize ang sitwasyon sa Mindanao, lalo na sa Marawi, ay papalawigin niya pa ang martial law? Hashtag martial law, mga kapatid. Alright, mamaya-maya sa ilang saglit ay makakausap natin ang AFP, ang PNP, yung simbahan, yung yung asawa ng isa sa mga binihag ngayon ng Maute Terrorist Group, si Bishop De La Peña ng Marawi, makakausap din ho natin. Abay, 10 sa mga pari niya ang dinukot. Diyos ko po naman, Panginoon ko, ipagdasal naman ho natin. Alam niyo naman ho, ito mga terorista, parang galit na galit sa mga pare. Naalala ho ninyo dati yung Abu Sayyaf, yung sa Basilan, yung isang pare na Clarician Father, abay pinugutan nila. Diyos ko po naman sa Basilan, Diyos ko po, Panginoon ko langit. Anyway, mamaya ho yan, pati ang reaksyon din po ng Kongreso. By the way, mga kapatid, ayon po sa ating saligang batas, pag nagdeklara ng martial law ang Pangulo, in 48 hours dapat maisumiti niya na ang dahilan, ang eksplanasyon niya sa Kongreso kung bakit niya idineklara ang martial law. Well, malinaw pa sa sikat ng araw kung bakit naman idineklara ng Pangulo, dahil talagang magulo dyan po sa Marawi at tinake over ng mga terorista ang isang lungsod, yung Marawi City. Hindi lang po yan, pati yung problema sa NPA, nakisabay pa itong NPA few weeks ago, inatake ng mga NPA yung mga ilang outpost ng AFP, ng PNP. Inatake rin ng PNP ang ilang mga construction site, ang mga negosyo, at nagsunog ng mga gamit. So, dalawa po ang kalaban ng gobyerno dyan sa Mindanao, ang mga NPA, mga komunista, at saka itong mga terorista. So, dalawa po ang kalaban. Leaving no option to the government, leaving no option to the president, kung ano ang gagawin niya, kundi magdeklara ng martial law. Kasi, in martial law, mga kapatid, the president has the power. Ibinibigay niya ito sa AFP, at ang AFP naman, pag may gusto silang huhulihin, hindi na nila kailangan dumaan pa sa mga korte, humingi ng mga search warrant. Yan po talaga ang pakay. Oy, teka muna, ito. Ating, para nating reporter ito. Kahapon pa ho nating kausap ito. But anyway, nasa linya pong muli itong si dating Vice Mayor Agkan Bin Laden Sharif. Assalamualaikum, Vice Agkan. Alright. Yes, sir. Ano na ang sitwasyon niya? Pakibalitaan niyo naman po kami. Kagabi, ano ba nangyari? Sabi po ng reporter namin dyan, si Jem Abansenya, medyo humupa na raw ang putukan. What's happening? Actually, hanggang ngayon, kami nag-galing ako ng town. Nasa provincial capital ako ngayon kasi pinakausap ko yung mga LGU. Kung ano yung mga book nila, nandito ko ng kasama yung mga media. So, bali, hanggang wala pong naririnig na putok sa town. Pero hawak pa rin ng ISIS yung natin pa hapon na tatlong bridge. Yung isang isang cellphone niya, dalawa yan malalaking area yung hawak. Alright. So, ano ang sitwasyon ngayon? Ano obserbahan mo?
nandyan pa ba ang mga Maote group sa loob ng Marawi City? Kontrolado pa rin ba nila ang lungsod ng Marawi? Yung probinsya po dyan, nandito pa rin sila kasi kausap pa rin yan, yung multi-group kanina, kausap po yung mga leader nila. Ano ba ang gusto pala ng Maote group, Vice? Yung multi-group, kinausap ko sila, gusto nila ng negosasyon. Negosasyon. Okay. Kaya lang, ang problema na ito, kinakausap ko yung mga local leaders natin, sabi nila, hindi kami makapili magpasya dyan kasi military, martial law. Oo. So, ang militar. Okay. So, wala akong magawa doon. Alright. Isa pa, Vice, may balita na ba kayo dyan tungkol doon sa dinukot nilang 10 pare at 5 mga helper o mga katulong nila, yung sekretary ng simbahan? Ano na hong balita doon? Buhay pa ba ang mga ito? In fairness, kaya ako nandito kasi ang pinaka-importante sa akin na mapuntahan ko si Father Sito kasi kaibigan ko yun. Oo. Yun ang pinaka-mission ko doon na paano po makuha si Father Sito. Pero inassume naman nila sa akin na buhay. Buhay pa? Actually, ang katunayan dyan, nagbigay sa akin ng multi-group niya. Bigyan ko daw sila ng 1 oras bago nila pag-isipan yung pag-release kay Father. Kasi sinabi ko sa kanila, labag yan sa batas natin. Isa yan sa sinabi ng Prophet Muhammad na bawal taktan yung mga religious leaders. So naniniwala pa pala sila kay Muhammad kasi ang alam ko, sir, pag mga terorista, wala nang pakialam. Kagaya ng mga ISIS, hindi na ho naniniwala sa mga Prophet Muhammad ho yan. Siguro, sir, baka mayroon din sa, may parte sa puso na nandito yung Prophet Muhammad. Pero 10 pari daw ang hawak. Isa lang, sir. Isa lang. Oo. Pero yung may mga kasama, siguro yung mga kasama niya sa simbahan. Mga sakristan. Parang ganun. Oo. Okay. Alright. 107 na mga preso ang pinatakas nitong Maote Group nung atakihin nila dahil sinunog nila City Jail. Ano nang balita rito, sir? Ang balita ko kasi kanina, nakita ko sila, hindi na may identify kasi nagsuot na ng mga maitim na damit. Siguro, baka kaya na sabi, medyo dumami kasi nakasuot sila ng maitim na. Oo. Anong balita na? Doon sa 107, na-recover na? Wala pa? Wala pa. Paki-describe po sa mga sandaling ito, saan ba kayo ngayon dyan? Diyan kayo sa gitna ng Marawi City? Ararating ko lang sa provincial capital. Kasi may ginahal, yung kanina, isang parang mga Montego, open sila sa negosasyon. Yun ang last na. Open sila sa negosasyon. Alright. Ay wala po yung wagon yung kausapin yung mga leaders yan. Wala na sila wala na yung otoridad sa kanila dahil martial law nga ho yun. It is between the president and themselves, ha. At kung meron man ang kakausapin kayo, siguro yung ground commander dyan, yung general dyan, at hindi po yung mga mayor na yan. Dahil pag martial law po, inaalisan na ng mga pakapangyarihan yung mga lokal na opisyal, rekta na po sa Pangulo, rekta na po ang AFP po at ang PNP, ika nga, ang tumatayong pinaka-administrator ng isang lugar na yan, sir. Sila ang magdidesisyon kung ano ang mga dapat gawin, ang militar at pulis pag martial law, Vice. Yun din ang nasabi ng mga kapatukan na si Gobernador, si Vice Gobernador Bulus. Yun din ang sabi sa akin. Oo. Nawala na yung hindi ka Ano bang negosasyon ang gusto nito Maote Group? Ano raw ang gusto? Anong request? Binigyan ba kayo na itong sabihin mo doon sa kala mayor, kala gobernador, ganito ang kagusto namin. Ano ba ang mga request na sabi nila? Kasi kung negosasyon, may mga request ho yan. Yung gusto nila may sarili silang mga lugar. Bibigyan sila ng sarili nilang lugar kagaya ng MNLF na binigyan ng ARMM, tapos ang MILF, ang gusto ng MILF yung Bangsamoro, ganon. So itong Maote, ano pa ibibigay? Nabigay na, na-distribute na. Wala na pong matitira. Saan ho sila sisiksik dyan? Sana na itanong nyo na
mga Sir Maute, ano ho ba, yung ARMM na i-distribute na, yung Bangsamoro, bibigyan na rin. Saan na sila pupunta? Baka gusto nila Visayas o Luzon. Hindi kaya, naitanong nyo sana. Oo. And okay. Alright, okay, maraming salamat sa iyo, former Vice Mayor Adkan Bin Laden Sharif, dati pong Vice Mayor ng Marawi. Magandang umaga po. Actually po, si Vice ay hindi po siya negotiator. Kinuha ho lang natin siya dahil nakontak ko namin sa telepono at siya po yung mata natin doon at tenga. So, he doesn't have the right to negotiate, ika nga, dahil hindi po siya negosyador. Bagkus ay ginagamit lang ho natin siya, tinatawagan natin para humingi ho tayo ng update. Ano po? Mamaya-maya din mga kapatid, tatawagan po natin yung aming reporter dyan, si Jem Abansenya, o kundi kaya si Kay Imson na galing po dito sa Maynila, yung aming pong correspondent. Tatawagan din po natin yung arsobispo dyan, ang reaksyon po ng simbahan dyan na dinukot yung isang pare. Alright. Tatawag din ho tayo siguro dito sa Senado, ang reaksyon naman ng oposisyon, kung ano po ang reaksyon nila. Well, sa Senado, siguro, iisa lang yung nagsalita na ang Trillanes, baka yun na rin po yung stand na mga kasama niya mga dilawan na ayaw nila raw ng martial law. Sana hindi raw nagdeklara ang Pangulo muna ng martial law dahil kating-kati raw, quote-unquote, kating-kati ang Pangulo sa pagdideklara ng martial law. Hindi yata nalalaman ng senador na ito mga pinagsasabi niya o hindi ko alam kung ano ang hinit-hit nito. Siguro may tinira ito, baka tumira ito ng isang galong tubig. Okay? O kaya tumira ito ng ano kaya tinira ng senador na ito, Sus Mario Josep naman sen. Malinaw pa sa sikat ng araw, Senator Trillanes, sir. Ako ho hindi naman ako gobyerno, lalong hindi po ako abogado, pero common sense will tell us, Senator Trillanes, it is needed, that martial law is needed in that area. For how will we be able, or how will the government recover Marawi City without declaring martial law? Sabi ni Senador Trillanes, mga kapatid, sana pinagbigyan daw ang militar. Kung pinabigyan ng militar, sir, paano kung may tuturo, sir, nandoon nakatago sa mga bahay na yan, sa compound na yan, yung mga terorista. Ibig sabihin, pupunta muna sa korte yung mga sundalo, Senador Trillanes, para mapasok yung compound na yan. Kailangan nila mag-apply ng search warrant. Paano kung si judge pala ikasabwat ni terorista, di hindi nabigyan ng search warrant? Sir, kailangan ng martial law para yung mga ganyan, ma-bypass na yung mga search warrant, arrest warrant. Kung natatakot kayo na baka umabuso tulad ng panahon ng martial law ni Marcos, sabi po ni Manong Digong Duterte kahapon at binalaan ng sundalo at polis, huwag ninyong gamiting pang-aabuso itong martial law. Dahil may mga korte pa rin. Pwedeng tumakbo sa korte ang mga tao. Okay? Wala lang pong habeas corpus, ibig sabihin. Hindi rin kailangan ng mga warrant of arrest pag martial law. Pero, dahil hindi naman isinara ng Pangulo ang mga korte, ang Senado at Kongreso, normal po, ika nga, kung may mga sumbong kayo laban sa mga pulis sa sundalo pang-aabuso, pwedeng i-file sa court yan. Di tulad po nung panahon ng 1972, ibang-iba naman ho yun. Wala tayong Kongreso, walang Senado. Tanging ang Pangulo lang talaga ang nagpapatakbo, kasama si Fabian Ber ang nagpapatakbo ng ating bayan. Pero ngayon po, nandyan yung korte, nandyan ang Korte Suprema, buhay ang Senado, buhay ang Kongreso, nagpa-function po. Kahit na dyan sa Mindanao, pag mayroong pamilya o tao na inabuso ng sundalo o polis, nagnakaw man yan o sinaktan man yan na hindi naman terorista,
pwede po yung pamilya na yon tumakbo sa korte at mag-file ng kaso na grave abuse of authority or harassment o kung ano pa man yun, or mga military or police abuses. Pwede nilang idemanda yan. Gets mo, Senador Trillanes? Daldal ka kasi ng daldal dyan. Di mo naman nalalaman na sinasabi mo. Anyway, 8:39 ng umaga, hindi pa ho tayo tapos. Umpisa pa lamang, wala pa, hindi pa ho tayo nangangalahati. Dire-diretso tayo, dyan lamang ho kayo mga kapatid. Saglit-saglit lang, Sa hypertension at high cholesterol pa lang, siguradong bagsak ka na. Paano na kung may diabetes ka pa? Live well, kailangan panatilihing tigasin ang katawan laban sa anumang uri ng sakit, kaya araw-araw take Gainuracell 3-in-1 capsules. Like us on Facebook, www.facebook.com Gainuracell/Gainuracell. Mahalagang paalala, ang Gainuracell po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbabalik ang paborito mong programa katapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News. Mukhang kulang, mukhang bobo na mukha. Mukhang mahina yung mama, boss, mga bossing. Edson, patawag si Amang, kaya-adjust ka, wala. Mahina na naman yung hindi dyan, yung volume, yung connection natin. Wala. No. Hindi ko alam kung yung wire may problema. Wire kaya yan. Official website at www.ecso.gov.ph. Doon kayo sa inyo ilagay yan po, di ba? Doon kayo sa inyo. News update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. News Baka... High-tech na yung mga equipment. Did you see your picture there? Parang it's not you. Parang it's Richard Gomez. Wala yan? Wala. Lalo na. Next. Yes, this is my... Diba? Did you notice? Parang it's not you. Parang it's Richard Gomez. Dito. Dito siya. Pagpalitin mo natin. Wala rin. Balik ka ulit dito. Baya pagpalitin mo natin. May problema talaga. Kailangan ko nang bumili ng bagong speaker. Dito natin siya. Sela. Hindi po yun siya, babo. Mujib. Every time, 8:42 ng umaga. At yan ang balita mula sa Radyo 5. At kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Action. News update. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient Legazpi Alberto, good morning. Siam Salazar. Wala, nagpapansin lang talaga si Senador Trillanes. Good morning from Singapore, Patricio. Guaranteed freshness and high Good quality morning. medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Alam niyo bang maaring malaso Hindi, ng wala ating siguro ang katawan dahil sa problema, regular pare. bowel movement? Kaya mahalaga paglilinis ng kolon at Pag ginalaw mo yung Uminom wire, ng Fiber Health. nagkakabusis. Ang Fiber Health ay natural food supplement Saka, sir, pag na ano, kayang mag-colon full, detox. Meron din itong billions of probiotic na tumutulong mag-eliminate ng mga Impact bad din yan sa ano, bacteria sir? at parasite na nagiging dahilan upang malaso ng ating katawan. Para sa katanungan at Sa discount, gitara to, sir, tawag di na ba? o text sa 0909 Wala ka na-expert na ganyan. 383-8555. Ulitin ko, 0909-383-8555. Dinonate ko na yan O dyan. tawag sa Wala landline ko ng sarili ko para sa 0811-24. Mabibili ang Fiber Health sa Mercury Drug Stores, Watson, South Star, Rose Pharmacy at Ng 360 wire. Pharmacy. Mahalagang Kung may paalala, spare ang ka pa, Fiber sir, Health ay para- hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. RV Piloto, good morning. Margaret Prince. Totoo. Maging malaya. Maging masaya. Pakita mo. Ikaw Jaime mo. Alberto, good morning. Almira Mejano, thank you. Sigaw mo! Sa Neta Jade, Kung ano gusto mo. thanks for your patience, guys. Piliin mo kung ano Jeffrey, ka. Dahil yan ang mahalaga. Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Hindi mahalaga ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, pinili mo kung ano ka.
Tanduay Select. Drink responsibly. Our 4-digit winning combination for tonight is 1, 8. Arlene Diaz. Sa Bernard Draw, ang naipong first prize pool ay umabot na po sa mahigit 2.4 Chivas Regal, good morning. Almira Mejano. From 0 to 9, tatapatan ng PCSO ng cash prizes sa halagang Ewan ko ba, sa halip na makatulong puro dagdag problema itong mga kumag na ito. I really have no idea. What do they want? Paalala po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook account or Facebook page. Anumang Facebook account or Facebook page na nagpapakita ng pangalan o logo at larawan ng PCSO ay peke. Ang official website address ng PCSO ay www.pcso.gov.ph. Mabuting balita mula sa SSS. Para sa mga good standing members, pwede nang mag-extra savings. May SSS Peso Fund na. Mabuting pagkakataon nito na magkaroon ng ipong mas may pakinabang. Sa SSS Peso Fund, extra savings mo, safe na safe. Extra savings mo, kumikita. Extra savings mo, maaasahan sa kinabukasan. Makipag-ugnayan na sa SSS. Alamin ang SSS Peso Fund. Samantalahin ang mabuting pagkakataong Naka ng baka. Oy, Maripe, maraming salamat. Daisy Sato. Mercury Drug celebrates Thank its you. 72nd anniversary on March Saifen 1, 2017, Escobar, good where more than morning. 1,000 Thank stores you. nationwide for TJ, easy and TJ. convenient access to medicines Taiwan, and we other will health try. care Yoli service Panong, good morning. in over Kokoro 100 Yoshizumi. locations to serve Gandang the umaga. needs of Dirk everyone Al anytime, Lapar, day and good night. morning. Guaranteed Abe freshness and Large, high good morning. quality Rebecca medicines sold in Tezuka. our stores, whether branded or Raxo generic. Mercury Drug, Adarin, keeping the nation Adnarin. healthy. Teresa Valencia. Ayaw talaga Teresa. Raymond Mon Aliling. Arlene Diaz. Thank you. Yes, Arlene. Rubik. Ay, Amang. Mga kapatid, si Amang. Ay, hindi ko makita. Ayan, si Amang. Si General Amang. Pag San Miguel Baked Pizza na. Sarap ng uring. Ay, birthday mo ba? Naka Ohio. Nakalimutan. Ay. Drink responsibly. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Punto Asintado. Oras po natin mga kapatid ay 8:47 ng umaga. Araw po ng Huwebes, ika-25 ng Mayo 2017. Nasa linya po ng aming telepono si Governor Mujib Hataman ng Autonomous Region for Muslim Mindanao. Ito po, ang Marawi po ay sa ilalim po ng ARMM. Ano po ha? Kasama po ang Marawi sa ARMM. Makibalita ho tayo kay Governor Hataman. Assalamualaikum, Gob, Mujib. Erwin, waalaikumsalam. Pasensya na Erwin, kasi nasa meeting na ako ngayon kasi magdi-dispatch kami ng additional tao namin. Bibilisan ko lamang, Gob, bibilisan ko lamang. The situation on the ground at this point, kumusta naman po? Well, as of last night until this morning, medyo tahimik. Pero alam naman natin na meron pang isang lugar na andon pa rin ilang mga ISIS group. Pero ang punto lang dito talagang lumalayo na sila sa dati nilang tinitirahan ng ilang areas ay na-take over na rin ng ating sandatahang lakas. Paatras sila. So, yung matter na yon Erwin, tingin ko hindi ko naman forte yon. Pero so far, ang ginagawa ng ARM ngayon since the first day, nag-dispatch tayo ng team sa Lanao del Sur headed by the Regional Vice Governor dahil siya yung concurrent secretary ng DSWD. Right. At kahapon, after the RPOC ng regional government, pinatawag natin lahat ng ahensya. Ang sa totoo lang yan, wala pang parang coordinated efforts on the part ng mga ilang agency para sa pagkuha dahil na busy doon sa security action. Pero at least ngayon, Erwin, since yesterday, nag-dispatch tayo ng additional personnel at nagtayo na rin tayo ng crisis center sa MSU in coordination with the MSU President, with the provincial government. Sa Iligan, nakipag-coordinate na rin tayo dahil nga doon sa mga exodus ng evacuees, no? Hoping, kasi since the first day naka-reposition na rin kami ng mga relief goods namin, hoping by today kung ma-identify namin kung saan ang bulk ng evacuation center,
kasi karamihan kasi, Erwin, hindi naman talaga pumupunta pag may i-assign ka. Right. Usually pumupunta sa mga kamag-anak. Mhm. Kaya nagtulong-tulong ngayon lahat ng airports, pati yung ilang councilor nga ng Iligan. Oo. Merong mga ilan nag-provide na rin ng bus sa atin ngayon ng kakatawag para lang yung ilan na naglalakad ay hindi ho mahirapan para madala kung saan na gusto nila. Pero hoping today, at ang sinasabi rin namin, kagabi nga, ina-update namin yung facts lang na yung merong pang na-hostage, yun yung nilolocate natin, lalong-lalo na yung mga kasapahan ni Father Chito. So, ilan po ang lahat ang hostage nila? Actually, maraming version. Kaninang umaga lang, pero subject to for validation po, merong dinek sa akin na kagabi ho, kahapon ho, may na-document kami pang-walo si Father Chito. Pero yung dalawa hindi namin makuha ang pangalan. Tapos kanina meron naman ho dinek sa akin mula sa Marawi, pero binavalidate namin yun. So kung i-total ko yun, 8 plus 7, kung magkaibang mga pangalan So, 15 yun, na. sabihin 15. Pero as of this time, hindi ko pa makonfirm yung 15 dahil yung na-validate namin yung 8 kahapon pa lang. Pero this morning, nakatanggap ako ng ganon. So yun yung sinasubject namin for validation. Alright. Bishop Edwin de la Peña, sandali lamang po, Bishop. May tatanong pa ako kay Governor Mujib. Sir, meron po bang feelers or note or mensahe ang Maote terrorist group na ito na kung ano ang kanilang kahilingan? What do they really want, Governor Mujib? Well, ang alam ko si Bishop nung sa Lanao, tinawagan. Yun yung ko so far, siya palang natawagan. At kahapon ho, merong nag-text sa akin from the local government. Pero hindi ko muna sasabihin. Ngayon, in fact, Erwin, itong pag-uusap natin, naghahanda ako going to Marawi. Pero humihingi lang ako ng clearance sa ground commander. Correct. Kasi kailangan kong makipag-coordinate sa kanila. Ayaw kong mapuntang attention sa atin dahil ongoing yung security clearing sa Marawi City. Alright. Panghuli na lang talaga, sir. Pasensya na po kayo. Nagsinungaling ako kanina. Sabi ko, last question. Pero ito na talaga pinakalas. May pakiramdam po ang ilang kababayan natin at ilang po mga mambabatas na hindi makakapasok ang mga teroristang grupo na yan kung walang contact o koneksyon sa ilang mga lokal na opisyal dyan sa Marawi. Do you believe so, Gov? Okay. All right. Okay. Wala bang volume yung telepono? Bumaba na naman ng volume nito. Alright. Governor Mujib Hataman ng ARMM, maraming salamat po, sir. Magandang umaga. Samantala, kambyo naman ho tayo. Nasa linya rin po ng aming telepono ngayon si Lanao Bishop Edwin de la Peña. Siya po ang isa sa mga nakausap ng teroristang grupo sa telepono. Magandang umaga po, Bishop de la Peña. Opo. This is Erwin Tulfo, Bishop. Live po tayo sa Radyo 5. Live din po tayo sa Facebook, Bishop. And in a few minutes, we will go on the air na rin po sa TV. Sir, tanong lamang, ano ra po ang napag-usapan ninyo? Ano po ba ang mga demands ng terrorist group? Pakiayos ng audio, Edson? Audio?
Oo. Oo. I have to talk to, again, so he instructed me to talk to one of the hostages. So, bala ko sana kausapin si Father Tito, yung ating vicar. Pero hindi ko na sila makontak. Since after that, no, yung pakipag-usap ko sa mga head, head ng grupo na dumukot sa kanila. Hindi ko na sila makakausap, no? Kaya na, since then, hanggang sa ngayon, wala kaming, wala kaming contact sa mga tao namin na Bishop, sa kanilang Bishop, so all they want is like ceasefire muna. Para ano raw purpose ng ceasefire? What do they want? They want to talk with the government? Yung po ba ang demand nila? No, siguro, hindi sinabi sa akin, pero parang narin sa kanilang kaligtasan, siguro they wanted to get out of Marawi unhampered, no? Because they wanted kind of a safe passage out of Marawi, no? Na hindi sila tutubusin, but that is in fact, that would be difficult, no? Tactical, and only the military can decide about that, no? Pero have you relayed this, yung message nila sa Armed Forces of the Philippines? Have you talked to anybody from the AFP or PNP? We were able to talk to, but only to the General Chief of the West Mincom, to General Galvez. I was able to talk to General Galvez. And several others were able to talk to the affairs of the Department of Defense, some other people. So the plea, the demand of the hostage takers were relayed to the proper authorities. Okay. The situation on the ground is such that it was so difficult. It is difficult until now. All right. Hawak pa rin nila ang Marawi. All right, Bishop. Ang punto ko lamang, kung mag-withdraw nga sila, dapat iiwan na nila yung kanilang mga hostages. Kasama dyan si Father Chito. Right, Bishop? Yun ang ating thinking. Yun ang ating pag-iisip. Pero kung kaligtasan naman sa kanila ang kanilang titingnan, they will have something to shield them away from danger. No? Gagamitin ng shield yung ating mga tao. So when the time comes na magkakaroon ng, for example, the military will try to liberate people who have been held hostage, gagamitin nila ng shield ito. All right. All right, Bishop Edwin de la Peña. Siguro, Erwin, ang mangyayari. No? Kaya kami, nananawagan kami sa aming mga tauhan na we continue to pray kasi these are critical times. No? Of course. Anyway, Bishop Edwin de la Peña, maraming salamat po for your time with us this morning. Our prayers po for Father Chito and yung mga kasamahan niya sa simbahan this morning. Maraming salamat po, Bishop. Magandang umaga. Okay. Si Bishop Edwin de la Peña ng Marawi. Ayun ho, narinig ho ninyo. Kausap niya raw yung isang miyembro ng terorista at nakikiusap. Ngayon, marunong pala kayong makiusap. Kahapon, para kayong mga demonyo, nagwawardi-wardi kayo dyan, kung ano-ano mga pinagagawa ninyo na ang yayabang nyo. Ngayon pala, gusto nyo pala makipag-usap, gusto nyo wag kayong pulbusin, ceasefire. Pag gera, pag pinasok-pasok nyo yan, ngayon sasabihin nyo, ceasefire. Mariosep. Anyway, nasa linya po ng aming telepono ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command, si Captain Joan Petinglay o Petinglay. Magandang umaga, Captain Joan Petinglay, ma'am. Yes, sir. Good morning po. Magandang umaga po. Live ho tayo. Si Erwin Tulfo po ito. Live tayo sa Radyo 5, 92.3 FM. Live po tayo sa Action TV and of course sa Facebook, ma'am. Ang kausap daw ni Bishop de la Peña, ang isa sa mga terorista kahapon yata or this morning, and what they're asking is a ceasefire. So how is this, Captain Petinglay?
Yung information po na yan, sir, ngayon lang din namin yan natanggap, and we will give it to the 1st Infantry Division. Pero hindi po ceasefire po, hindi po siguro posible yun. Kasi they are terrorists. Correct. At pumunta sila doon na inistorbo nila yung buhay ng mga mamamayan doon. And definitely, we will get there. And we do not negotiate with, hindi po tayo nag-negotiate sa mga terorista. Is this correct, Captain Joan? Definitely, sir. Hindi po. Alright, so tuloy-tuloy lang po ang opensiba. But can you give us the latest update po, ma'am, without ilalagay sa alanganin ang military operation? How is the situation now in Marawi City? Because we are getting so many reports here, there. May nagsasabi na wala na, tumahimik na. May nagsasabi na nariyan pa yung teroristang grupo, hawak pa nila isang section ng Marawi City. Ano po ba talaga ang totoo, Captain John? Are they still there or have they left? What is the situation on the ground, Captain? We have enough reasons to believe na meron pang terorista na nasa Marawi City right now. Alright. Yun nga po yung ating ina-address. Meron po kasing mga reports tayo natatanggap from different sectors, different people, na meron silang namataan, meron silang napapansin, at ito po ina-actionan ngayon ng ating mga kasundaluhan, although hindi po natin pwede i-divulge yung specific location. Yes. Tapos po, pero last night, wala na pong putukan na naitala. Today, more on good news ba yan? Pag sinabing wala na putukan na Mama Joan, good news ba yan? Kasi maaring walang putukan, nagpapahinga lang o natulog lang yung mga terorista at mamaya tuloy na naman. Baka na masarap at mahimbing ang tulog ng mga terorista na yan. Yung sinasabi po natin na walang putukan, I was trying to compare it nung unang gabi po kasi. Ang nangyari po kasi doon, the terrorists were trying to paint a picture na napakarami po nila. Ang ginagawa nila, in a group of 2, in a group of 3, magpapaktok in some areas in Marawi para maisip ng mga tao na magulong-magulo. Kagabi po, wala pong ganon. So, siguro, naisip nila na maraming forces na dumating who can act on kahit ilang senaryo pa ang gawin nila, mahuhuli at mapupuntahan sila o masusundan. Kaya po kagabi, wala pong ganon na senaryo unlike nung una po, na napakaraming putok na marinig kahit saan. So, nitong umaga, kahapon na umaga, marami pong nagsilabasan din sa Marawi City na mga voluntary nagsialisan yung mamamayan dahil katakot nga po ng unang insidente nung unang araw. But nagkaroon nga po ng flooding sa areas palabas ng syudad dahil siyempre we have to make sure din na walang maute or teroristang makalabas doon sa Marawi City. Yun po sir yung naging sitwasyon kahapon. Today, we are acting on specific information report as to locations ng mga teroristang ito at malaki pong tulong yung ibinibigay po ng report ng mga mamamayan na nandoon pa rin. Great. Alright, wrapping up ma'am, so 5 sundalo na po at 2 pulis na nasasawi at sa kalaban naman ay 13 na teroristang maote ang napatay ng tropa ng gobyerno? Yes, sir. Tama po yun, sir. And we also have incurred 32 wounded soldiers mula po sa nung nakaraang araw at kahapon. Wala pa po tayong nakakapture naman na buhay na terorista, Captain? Wala pa po, sir, sa ngayon. But we are looking into that possibility dahil mas maganda kung may makapture tayo, makakuha po tayo ng informasyon. Lahat po ba ng exits na pwedeng pagdaanan ng mga teroristang grupo na ito ay sarado na at bantay sarado ng militar? Yes, sir. Opo. Dumating na rin po yung forces natin, na reinforcement forces natin kagabi at kaninang madaling araw for that purpose na siguraduhin na hindi po sila makalabas. Okay, Captain Joan Petinglay ng Western Mindanao Command. Maraming salamat po ma'am. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Thank you din po, sir. Magandang umaga. Ay salamat naman sa Diyos mga kapatid at unti-unti na pong humuhupa na ito. Pero tama po, ako po sangayon ha. Ay wala po negosasyon dito. Pinasok-pasok po ninyo yung lugar na yan.
kung kayo nakikinig, dahil kahapon, sabi nga ni Vice Mayor, pinatawag niyo siya dahil baka siguro namomonitor niyo kami sa radyo, dahil live tayo dyan ngayon sa Marawi, naririnig yung Radyo 5, o di kaya sa Facebook, kung kayo ay nakikinig sa akin, mga tiga Maote group, terrorist group, ngayon surrender kayo, sasabihin nyo ceasefire. Kahapon, akala nyo kung sino kayo, mga ugok kayo, ha? Ngayon, sasabihin nyo, tigil putukan muna tayo, ha? Ceasefire muna tayo. Anong ceasefire? Tama yung mga kababayan natin. Siguro nababasa nyo naman yung mga reaksyon nila dyan, no? Sinasabi nila, no ceasefire, no negotiation. At tama naman si Captain Joan. Bakit makikipag-negotiate ang gobyerno sa inyo? Bakit kami makikipag-negotiate sa iyo ang mga Pilipino? Mga terorista kayo, walang hiya kayo. Ngayon sasabihin nyo, negotiate, ceasefire. Utot nyong blue, ha? Mag-ceasefire kayo doon sa banyo kung gusto ninyo. Ngayon, nakita ninyo yung nagsalita ng Manong Digong, the full force of the law, ha? Lahat ng buong puwersa ng sandatahang lahas, ibubuhos dyan sa Mindanao. Ngayon, naisipan yung ceasefire muna, ceasefire. Nung pinasok niyan, wala kayong ceasefire, ha? Paano niyo ipapaliwanag ngayon sa amin yung ginawa ninyo, napadaan lang yung isang pulis, pinugutan ninyo ng ulo, ha? Pinugutan ninyo yung kapitan, kabata-bata, pakawawa naman, ha? Pinugutan ninyo. Ipaliwanag nyo nga yan. Sus Maria Josep. Tama ba naman yan? Ngayon sasabihin nyo, porkit naiipit kayo, porkit 13 na sa inyo ang namamatay. Sabihin nyo, ceasefire tayo, ceasefire. Tama, Prima Dixon. Bakit magsi-ceasefire? Si Mary Ann Hayo, wala rin daw ceasefire. Kahit ho ako, sinasabi ko, kung kayo ay nakikinig, Maote terrorist group, ha? Walang ceasefire, ha? Dapat sa inyo pulbusin, dapat sa inyo durugin. Bakit ceasefire? At besides, hindi naman kayo rebelde, ha? You are not fighting for a cause. Ano pinaglalaban ninyo? Ha? Pag terorista, walang pinaglalaban. Diyos Maria Josep naman. Gusto nyo maging ISIS pala. Dito kayo sa ISIS, ha? No problem. Kung gayong ISIS kayo, di wala tayong pag-uusapan. Tama lang yan, Mr. President. Tama lang yan, Western Mindanao Command. Walang ceasefire. Durugin na kung durugin. Ngayon pa lamang, dyan natapusin yan. Huwag payagang makalabas ng Marawi yan, ubusin na. Total, ang mga karamihan ng mga tiga Marawi, nakalabas na ng Marawi, ha? Kung maaari lang, kung wala na talaga sibilyan yan, bombahin na yung Marawi na yan, Durugin na yan, tapos magpadala na lang ng mga construction housing dyan sa Marawi na yan. Pulbusin na yung Marawi na yan, bombahin na yung lintik na yan, para matapos na yung Maote group na yan. Dahil wala namang pinaglalaban ito. Iba naman ito sa MNLF. Ang MNLF pinaglalaban. Gusto nila ng sarili nilang lugar. Ayan, binigay yung ARMM. Sinundan ng MILF. Gusto rin ng lugar. Ayan, pinag-uusapan na Bangsamoro. Ngayon, itong Maote, gusto nyo rin utot yung blue. Ano pa ibibigay ng gobyerno? Ano pa ibibigay namin sa inyo? Lahat na nakuha nyo ng ARMM. Nakuha na Bangsamoro. Humihingi rin ng MILF. Ano na ibibigay? Davao. Mga illegal, ibibigay, Bukidnon. Hindi naman po pwede. Dahil mas maraming Kristiyano dyan. Derechano tayo ako, lumaki rin ho ako ng Mindanao. May mga kaklase rin ho ako, may mga kapitbahay ako ng mga Muslim, ha? I know what you are talking about. Alam ko yung pangarap ninyo may sarili. Pero isn't that sufficient enough na may ARMM ho tayo? May ARMM na kayong binigay? Tawi-tawi, Holo, ha? Basilan, ano pa, Maguindanao. Hindi pa ho ba sapat yun? Marami pa hong lugar. Yan, kagaya ng Marawi nin, under sa ARMM. Ano pa hong gusto? Mas Maria Josep, lahat na lang. Baka naman pa kayo Maote Group, ay hingiin nyo naman Visayas. Hingiin nyo na rin ang Cebu, hingiin nyo na rin ang Metro Manila. Utot nyong blue. Dapat na talaga kayong madurog. Mas Maria Josep naman, ay na-spoiled na kayo. Tama lang yan, Manong Digong, Mr. President. Durugin na yung mga buang na yan. Kulang-kulang ito mga ito nung isang araw, sugod kayo ng sugod. Pagkatapos ngayon, ceasefire yung mukha nyo. 9:09 ang umaga, dyan lamang ho kayo, dire-diretso pa rin ho tayo. Marami pa ho tayong kakausapin. Kausapin ho natin ang Kongreso. Kung sila ba'y papayag na palawigin pa ito, kasi sabi ni Manong Digong, mas maganda ko, 1 linggo lang
martial law, mas mabuti. Kasi alam nyo, hindi ho maganda ang martial law sa isang bansa. Bakit? Unang-una po ang apektado dyan ang kabuhayan, ha? Imbis na magtinda, yung tao mag-evacuate, tatakbo sa evacuation center. Imbis na may mga turista na pupunta, walang pupunta, Marcelo. Napakatanga mo na kung pupunta ka sa isang lugar na may gyera, ha? Entonces, walang turista. Entonces, walang kita, oh. Kung may Marcelo din, mga kapatid, ha? Hindi rin yung mga kalakal, apektado, yung mga import, export, yung mga operasyon ng mga negosyo dyan, sarado yung mga malalaking factory, sarado, oh. Apektado ho yan. Hindi po maganda ang Marcelo, hindi ho nakakatulong yan sa gobyerno. It will not make the government, it will not make the country rich, ha? Rather, problema po yung Marcelo na yan. Yan ho ay malaking problema sa gabal yan dahil wala na hong kinikita ang gobyerno. Araw-araw pag patuloy ang Marcelo, maraming turista ang hindi papasok sa ating bansa o pupunta sa lugar na yan. Maraming mga kumpanya dyan, mga korporasyon, mga faktorya ang hindi makakapaggawa ng mga kanilang produkto at maipadala dito sa atin, may export sa ibang bansa dahil tigil ang operasyon nila dahil may giyera, dahil may Marcelo. Ganun ho yan ang epekto. Maraming kababayan tayo walang kikitain, ha? Bakit kanyo? Imbis na magtanim, imbis na mag-construction, imbis na pumasok sa opisina, hindi sila napapasok dahil natatakot, baka madamay sila sa giyera. Entonces, kung walang kita po itong mga tao na ito, ha? Na nasa evacuation center, syempre, no work, no pay. Pag no work, no pay ka, wala kang panggasta. Pag wala kang panggasta, anong kikitain ng tindahan? Sige nga. Paano kikita ang grocery store? Paano kikita yung tindahan? Paano kikita yung Marawi Electric Cooperative? Paano yung mga water utilities, mga bill? Paano kikita yun? Yan po ang epekto pag may martial law. That is not a good business. Hindi po maganda sa negosyo at kabuhayan at ekonomiya ang martial law. Trilyanes, isalaksak mo sa utak mo yan, ha? Yan ang dapat mong matutunan. Hindi natutuwa si Duterte. Walang Pangulo. Ewan ko lang nung nakaraan dahil bata pa ako nung panahon ni Marcos. Pero within this time and age, sir, walang leader siguro na ugok na magmamartial law because no income, zero income, Trillanes. Mas Mariusip, sasabihin mo na gigil ang Pangulo magmartial law. Walang kikitain. Pag walang kikitain, pati gobyerno apektado. Kulang ka rin. 9:12 in the morning, wag po kayong bibitaw. Hindi pa ho tayo. Nako, kalahati pa lang ho tayo. Marami pa tayong pag-uusapan. Pag-uusapan pa ho natin yung, isalang mo nga muna, engineer. Yung, itanong mo sa dalubhasa. Nakakalungkot yun. Ito. Ito mga kapatid, ang abangan ninyo. Dear Sir Erwin, ako po ay isang single mother. May anak po na 25 years old na mag-aasawa na. Problema ko po ay itong aking anak na lalaki, bagamat siya po ay mag-aasawa na. Nalulungkot naman po ako dahil, hindi dahil mawawala na siya sa piling ko, kundi ang kanyang magiging kalagayan. Namanhikan po kami noong nakaraang linggo sa kanyang mapapangasawa. Sinabi niyang surprise daw. Pagdating namin sa bahay ng pamilya ng babae, sinalubong kami ng isang ale na akala ko ito ang nanay ng babae. Kaya tinawag ko po itong balae. Bulong naman ang aking anak, Mami, hindi po. Siya po ang mapapangasawa ko. Muntik po akong mahimatay at malaglag sa hagdanan. 25 years old lang po ang aking anak na lalaki. Ang kanyang mapapangasawa po ay kasing edad ko na 55 years old. Nalulungkot lang po ako, Sir Erwin. Ano po ba ang pwede kong gawin? Na i-discourage ang aking anak na huwag namang humanap na mapapangasawa na kasing edad ng nanay niya dahil siya po ay tutuksuhin lamang. Paano ko ipapaliwanag sa kanya na marami pa naman pong babae dyan na kasing edad niya? Hindi naman po mayaman ang kanyang mapapangasawa. Ordinaryong babae lang naman. Kaya magtatrabaho din ang anak ko. Pero ang malungkot ay hindi na po magkakaanak ang babae dahil ito po ay 55 na at nagmenopause na. Sir, tulungan niyo ako kung paano ko mapigilan ang pagpapakasal ng dalawa.
dahil bukod po sa nakakuha na siya ng asawa, ay nakakuha pa siya ng ina, lola, tiyahin at iba pa. Tulungan niyo po ako, sir. Lubos na gumagalang Nanay Flor. Nanay Flor! Tama pinuntahan mo lugar. Mamaya, sa itanong mo sa dalubhasa, kukuha tayo ng magpapayo sa iyo. Diyan lamang ho kayo mga kapatid, 14 minutes after 9 o'clock. May problema ka ba sa irregular bowel movement, uminom ng Fiber Health? Bukod sa mga katanungan at discount, para sa mga katanungan at discount, tawag na or text sa 0909-383-8555. Ulitin ko, 0909-383-8555 or tawag na sa landline 808-1144. Mabibili po ang Fiber Health sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala po, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Republic, the only cement with tatak tibay enhancers. Sira namang multipurpose. James! Ems Villarta, all-purpose. Easy, Mary Ann Hayo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ginayuman na nga siguro, Mary Ann Sbam, Ehidio, Angie Solarno, Nanette Nakanishi, Regan Baldemor, Perla Arsua, Easy, Perla, Easy, Marvin Carnapi, o Canapi, Charis, Bensing, Sbam, Ehidio, exactly, Sbam, Ehidio, Love is Blind, Dodski, full package. Becca, Ella, Ray Sarangay. Bukas siguro kung okay na lang. Kasi amang, hindi naman natin pwede pa dahil haharang. Alisin na lang natin yung tripod. Ito na lang sa ibabaw. Ilagay natin dito. Pero kailangan natin siguro bumili ng wire. Mukhang wire ang may problema. Radyo 5, 92.3 News FM. Siguro magandang wire yung pang headphone. News Palagay mo. Ang oras 9:16 ng umaga. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Tinawag ni Senador Antonio Trillanes IV si Pangulong Rodrigo Duterte na trigger happy matapos siyang magdeklara ng martial law sa buong Mindanao, gayong sa Marawi City lang naman umano mayroong kaguluhan. Ayon kay Trillanes, kating-kati umano mag-martial law ang Pangulo at hindi man lang binigyan ng pagkakataon ng Armed Forces of the Philippines na magbigay muna ng assessment at kontrolin ang sitwasyon. Ginit pa ng Senador, kapag pinalusot umano natin ngayon ang Pangulo sa pagdedeklara ng batas militar sa buong Mindanao, maaari niya na raw isunod ang buong Pilipinas. Kaya naman panawagan ni Trillanes, ipatigil ang pagdedeklara ng martial law sa buong Mindanao at sa halip ay Marawi City lamang ito ipatupad. Mula sa Radyo 5, Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fuji Denso. Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Vancouver, Bobby, good morning. Gutierrez, Bobby, I was there, Bobby, last December. Fuji Denso. Absent, baka nagtutorjak si Julio. Bong Grant, good morning. Minor De Vera, Philip Larot, Aurora de los Santos, Jazz Reyes. Ew! Torjakin naman. Di naliligo yung mga yun. Ardiente, good, thank you. Leone. Correct. I agree sa Millones. Arnold. Tama, walang negosasyon. Perly, Labiscase. Lover is Blind. Lea Galvez. Herbert. Tama, ipadala doon. Presencia Palisok. Hi. Ruby. Paalala po sa publiko ang PCSO Ana Marie Rivera account or Facebook page. Anumang Facebook Ray account Samuel, or Facebook page na nagpapakita ng pangalan Elijah o De Lara, ng PCSO ay peke. Nean Ang Octay, official website Omur, address ng Omlura, PCSO ay Marjorie, www.pcso.gov.ph. Cram Alihaga, NC Aguelo, Nuggets. From freezer. Jonathan Villare.
tummies. Nuggets? Crispy, juicy, easy. Pure Foods Nuggets. Eat so easy. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Mark Neal. Para sa'yo. From Sariaya, Quezon, Mark Neal Masculino. Food supplement for men. Chris Junco. Masarap ang buhay. Ito ang arangkada na walang palya. Josephine Bravo ang pagsik mo. Elisa Available at Mercury Drug. Mahalagang Don paalala, Galvez ang from Bravo ay California. hindi Don, good morning. panggamot sa Ani Masarap Rivivar. ang buhay. Todo arangkada na walang Leonie palya. and Bravo Song. Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Glorioso Mabibili sa Kabanban. Mercury Drug Nationwide. Junjun Jimenez. Hindi mo maging bukas. Elijah Delara. Carby, 14. June Atadero. Pakita mo. Ikanta mo. Thank you, Isayaw June. mo. Versace Louis. Isigaw mo! Heart Niegos. Kung ano ang gusto mo. Almira Mejiano. Piliin mo kung ano ka. Dahil yan ang mahalaga. Sabi ko na Piliin mong maging ikaw. Ramsey Tanduay David. Hindi mahalaga ang Ems sasabihin ng Villarta. iba. Ang mahalaga, pinili mo kung ano ka. Tanduay Select. Drink responsibly. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Punto Asintado. Ay, diretso na ho tayo mga kapatid. Ano po ha? Dito sa ating programa sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ito po ang Punto Asintado. Kaya kahapon pa po ako may mga nababasa dito sa Facebook at sinasabi dapat daw tanungin si Bam Aquino, imbestigahan dahil naroon siya sa Marawi City. Well, sa kanya pong Facebook page, inamin po ni Senadora Bam, naroon nga po siya 2 days before this incident. Hindi po para kausapin ang teroristang grupo, in fairness po. Sinasabi niya na nagbukas po ng mga negosyo dahil dati po yung Bam Aquino na yan, senador, ay kasama po sa Go Negosyo. Ha? Siya po ay nag-open ng mga negosyo center doon. Ha? Mahirap naman ho mga kapatid na akusahan natin yung tao, sabihin natin siya yung kumausap sa mga terorista. Hindi po. Ha? At meron din po sa akin nag-info mga kapatid, in fairness, na nariyan po sa lungsod si Senador Bam at kanya po talagang pinatutuhanan na siya po ay nagbukas ng negosyo center. Yun lang ho. And then umalis na. Wala po siyang kinausap ng mga terorista tulad po ng mga nababasa ho ninyo. Konting ingat din ho tayo mga kapatid, yung mga nagbabasa po, nag-Facebook lagi. Marami pong mga balita ho rito, minsan mga mali-mali. It's not true. Wag ho tayo paniwala ng paniwala. Maski yung mga litrato na pinopost, mga video pa na sinasaktan ng mga bata, sasabihin ito sa Pilipinas ito. Hindi po, kagaya ng marami na ako nakita, yung pala nangyari yun sa Bangkok, Thailand, Indonesia, hindi po Pilipino. Ano po? Konting ingat po tayo, mahirap po yun. Tapos ipapasa natin kagaya, ay Diyos ko po, ganito, ganon. Mahirap po yun. Anyway, oras po natin, 9:23 ng umaga. Of course, ito pong martial law na ito mga kapatid, kailangan pa rin pong ipaalam ng Pangulo sa Kongreso, at kailangan din po nila ng approval dito. Kailangan niya ng approval after 60 days. Yung 60 days po, kahit wala. Pero, ayon po sa konstitusyon, kailangan isumite ng Pangulo yung report niya at dahilan kung bakit idineklara ang martial law. Nasa linya po ng aming telepono ngayon ito ang ating suki. Sila po tumatayo na opposition dyan sa Kongreso. Ang House Minority Floor Leader, si Congressman Danny Suarez. Magandang umaga po, Congressman Suarez. Magandang umaga sa viewers and listeners. Apo. Sir, natanggap niyo na ba yung report ng Malacanang patungkol po sa martial law? Kasi nasa batas naman po yan, kailangan niyang in 48 hours i-report sa Kongreso. Ang balita ko, as of last night, wala pa. Dadating lang ng Pangulo. Hanggang, I think, 11 o'clock. 11 o'clock nitong gabi, kailangan ay... Nasa Kongreso. At sinabi na niya that mukhang hindi na kailangan pumunta siya doon physically sa Congress, but he will prepare a report.
Sir, kayo po sa minority, ano po reaksyon nyo rito? Kasi meron na pong nagngangaw-ngaw dyan sa Senado, si Senador Trillanes, na atat na ang Pangulo, hindi naman daw dapat magdeklara ng martial law sa buong Mindanao. Kayo po dyan, mga minorities dyan sa Kongreso, ano ang basa nyo? Do you agree, Congressman Suarez, na pagdideklara ng martial law? Erwin, ako, ang aming appreciation ng problema is this. The President decided to declare because of this Mauti incident sa Marawi. But at the same time, maraming problema ang Mindanao eh. You have the problem with the Abu Sayyaf. You have the problem with the MILF. Meron pang remnants ng MILF dyan sa may Sulu Basilan. You have a problem with the NPA. Mabuting lang at di naman coordinated dito mga ito. But it is not far-fetched. Baka mag-usap-usap yan tapos sabay-sabay na manggulo. At mas mahirap mong stabilize yung situation. But putting it under the military control, capable naman ng ating sandatahang lakas to maintain control and order in the area, maganda yung kanyang decision na gawin. Kaya sabi ko nga, yun namang pagdideclare ng martial law is covered by constitutional rights. At iba ang martial law ngayon kaysa sa martial law noong 1972. Alright. 60 days ang nasa batas, sir, di ba? And after that, kailangan niya na ng approval of Congress kung papalawigin pa. He has to ask Congress for its approval, correct? Oh, yeah. But he's saying already na parang may telegraphic ako na siya na hindi tatagal ng 60 days ito, maayos na niya yung situation. Alright. So, sangayon po kayo as the minority. The minority agrees to the decision of the President to put everything in order, maintain tranquility, and maiwasan yung chaos. Right. At alam mo, kung minsan may namagnify ng mga bali-balita ko ano yung mga... Sir! But sa akin lang is this, there were ang issue ko dyan, Erwin. I made a statement kahapon. Yeah. Sabi ko, nag-comment ako about intelligence. Ngayon, sabi ko, this is a failure of intelligence. Iyon. Sinabi ni Secretary Lorenzana ngayon that there was no failure, but alam nila, but there was no appreciation of the situation. Ayan ko, mas masama yan. Alam pala ninyo, but you did not act on it. Correct. Point nila, siguro, nung nabalitaan nila, nagkukumpol-kumpol, yung mga Mauti, akala nila siguro, kwan lang yun, gatherings or meeting lang nung mga, itong mga grupong ito, they didn't know that they will create such an action of maraming namatay, for me, mas masama pa yun. Mabuti pa, sinabi na nila na intelligence failure. Correct. Kaysa sa... alam mo, tapos you do not appreciate the situation. Nako. Mas mahirap yun. Ito ho ba ay imbestigahan ninyo, Congressman, at saka may mga bali-balita tayo natatanggap na may mga kasabwat ito ng mga local officials, mga barangay level lang naman, na doon nagtago ito mga ito, na pinapasok nila, pinatira nila, para pong sa Zamboanga siege, dahan-dahan na pumasok sa Zamboanga yung mga MNLF, parang ganun ang ginawa ng strategy na ginawa ng mga ito. Unti-unting pumapasok, 100 to 300 katao, malaking amount to yan kung nagmarcha yan. Well, that explains more, or what we call substantiate the fact that the President decided to declare a martial law. So, lahat yan mapipreempt at saka mababantayan ng militar. Pangalawa, siguro ko kay Pangulo, pati yung rate of habeas corpus, medyo ilit na niya. Damputin na yung kailangan damputin kahit na walang warrant or something. Right. Congressman Danny Suarez, Minority Floor Leader. Sir, maraming salamat ha. Magandang umaga po muli. Alam niyo mga kapatid, nabanggit ho natin, and tignan ho ninyo ha, kahapon ng umaga, tayo ho ay nanggagalaiti dito because sa sinasabi ko, ang sinasabi ni Secretary Lorenzana ng Department of National Defense, na kaibigan ko na walang failure of intelligence. Sinabi ko may failure. Pero mukhang mas lalong masama yata at mas malala yung kanyang pinagsasabi.
Wala raw failure of intelligence, kundi failure of appreciation. Ha? Ibig sabihin, nakuha na raw, nasagap daw nila yung balita. Nasagap nila na balita na may gulo na mangyayari sa Marawi. Pero parang inaamin ni Secretary Lorenzana ng Department of Defense na wala silang ginawa sa impormasyon. Anak ng pusit ka talaga naman, Lorenzana, o pare, ha? O ex-pare, ha? Jesus Marisep, alam mo na pala na magkakagulo. Anong ginawa mo? Sinabi mo, no appreciation. Doon sa impormasyon, sir, tanga, stupido, bobo, ogag lang ang hindi aaksyon na malalaman mo na may parating na problema. Sir, makinig ka, ha? Makinig ka. Pakinggan mo ako, Secretary Lorenzana. Wala pong iniwan yan sa isang tahanan. Example ko na lang sa iyo, we will break this down to the simplest point. Yung isang tatay o isang anak, yung anak na panganay o anak na bunso, narinig niya sa kapitbahay, tara, pasukin natin yung bahay ni Tulpo. Tara, pasukin natin na wala sila dyan mag-anak. Ha? Puntahan natin. Or tara, si nanay lang pala maiwan dyan, yung mga si mister at saka yung mga anak na lalaki, mag-a-outing, ang maiiwan lang dyan yung nanay at saka mga kapatid na babae. Narinig mo na, ikaw yung panganay ng anak o ikaw yung pangalawang anak na lalaki. Narinig mo na. Ha? Wala kang gagawin. There was no appreciation of the facts. Ibig sabihin, narinig mo yung kwento, pero wala kang gagawin, Secretary Lorenzana. Anak ka ng tipaklong. Dapat sa'yo, pukpukin din eh. Dapat sa'yo, sapatusin din yung, hindi sa bunganga eh. Yung ulo mo, tuk-tuk-tuk-tukin, ha? Anak ka ng kagang. May impormasyon ka na pala na may mangyayaring ganyan, pero wala kang ginawa. What the... Ay, sandali lang mga kapatid, ha? 9:31 in the morning, dito muna tayo. Sa Bembang Kalembang, Engineer. Nasa linya po ng telepono si Ginoong Bong Nebrija, Operation Supervisor ng MMDA. Magandang umaga, Sir Bong Nebrija. Magandang umaga, Sir Erwin, at magandang umaga sa inyong taga-clinic. Nebrija po ba? Nebriha? Nebriha po, Sir. Nebriha, pasensya na po. Oo. Sir, kagabi, ako'y napadaan dyan sa Baclaran, sa Our Lady of Perpetual Help. Ako'y napadaan na rin. Total, sabi ko, medyo matraffic-traffic ng konti. So, dumaan na rin ako, sumilip na rin. Kumaway-kaway na rin ako kay ina ng laging saklolo. Pagkatapos noon, ako'y may dinner dyan sa City of Dreams. So ako'y mag-U-turn. Ano po, galing po ng Baclaran, U-turn ako doon sa ilalim ng tulay, dyan sa may kanto ng EDSA at saka Ross Boulevard, di ba? Dyan sa may Heritage. Ay, Diyos ko po ng Pineapple Bayan. Maniwala ho kayo ng hindi. It took me 1 hour galing po doon sa gate ng Baclaran Church hanggang sa maka-U-turn. 1 hour. U-turn lang, sir, ha? 1 hour mahigit. Bakit kanyo gapang? Sabi ko, may aksidente siguro. Sabi ng piloto ko, siguro, sir, meron nga. Kasi hindi naman ganito ito dati na pupunta tayo few months ago. Alam niyo kung anong meron, sir? Illegal terminal po ng mga jeep at mga bus. Yung mga jeep doon sa ilalim ng tulay, yung mga FX, mga UB Express, doon na kumukuha at ang pasahero nakapila. Nasa kalsada na yung mga pasahero nakapila. Entonces, walang madaanan yung mga sasakyan nakakanan na dediretso ng Ross Boulevard, yung mga kakanan dito sa EDSA, galing ng Baclaran, hindi makakanan, yun ang nagkakatraffic. Nasakop na rin nila pati yung mga paakyat sa tulay. Kung napipicture ho ninyo, sir, di ba? May paakyat na tulay. Nasakop na rin kasi lahat ng sasakyan nagsisiksikan, umabot na hanggang sa kaliwang lane kasi hindi makakanan dahil may mga illegal terminal. Sir Bong Nebriha, nakikiusap ako sa iyo, pwede bang padalhan mo ng tao kung kailangan gabi-gabi palayasin, tikitan, yung mga illegal terminal na yan, ng mga jeep, mga UB Express, tikitan ninyo, sir? Sige, sir, makakaasa po kayo dyan, sir Erwin. Actually, sir, nagkataon nga na narinig ko po sa programa nyo kanina.
nag-ooperate po kami sa Baclaran kaninang umaga po. 7 o'clock po kami. Kasama ko po si GM Orbos. Kasi po, in-inspect na po namin yung... Ang irony pa nito, Mr. Bong, meron po kayo parang maliit na office dyan eh. Doon sa, yung papuntang MOA, meron ho eh. Malapit lang eh. Tanaw na tanaw ng mga enforcers natin. Bakit? Pag wala na po ba kayo enforcer pagdating ng alas 6, alas 7 ng gabi dyan? Ay, meron pa ho, sir. Ano ho nangyari? Bakit ho gano'n at pinapayagan yung mga terminal na yan? Diyos ko po, alam kong illegal terminal ho yan. Oo, illegal po talaga. Bueno. Padahan ko nga ho ngayon, sinuntahan ko, tinatanong lang. Ay, wag ho ngayong umaga kasi umaga na siyempre maraming mata. Sa gabi po kayo pumunta dyan, alas 6, alas 7, alas 8, doon po, tikitan nyo yung mga hinayupak na mga driver na yan, ha? At yung mga tao dyan, disiplinahin nyo ng konti, sabihin nyo, may tamang lugar na pagsasakay. Hindi yung sa ilalim ng tulay, kayo nakapila, pati akala mo umabot na hanggang sa simbahan ng Baclaran yung pila ng mga sasakyan ng mga UB Express, nagkakatraffic ho. Kaya, pwede ba sir, ha? Ngayong gabi, umpisahan nyo na. Aabangan ko ulit next week. Kung meron pa ho dyan, ipapasyalan ko personal na sa iyong tanggapan, Sir Bong, at magkape tayo. Asa po kayo, sir. Ano nga po namin po, papapostehan namin para hindi na po maulit yung ganyang mga insidente. Sige po, asahan ko po, Sir Bong, ha, kasi marami po napiperwisyo. Bong Nebriha, Operation Supervisor ng MMDA, maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat po, sir. Alright mga kapatid, oras pa natin 9:36 bago tayo mag-break. Ito lang ho, pasadahan ko lamang. Ay mabuti naman at nakarating ka na Secretary Lorenzana kasi kahapon nung nagangaw-ngaw tayo, wala po si Secretary Lorenzana. Pues ngayon ikay nariyan na pare ko, ha? O ex-pare ko, ha? Bakinggan mo ako. Tama ang sinabi ni Congressman Suarez. Mas mabuti pang sinabi mo, there was a failure of intelligence. Hindi namin natunugan. Kaysa yung sinasabi mo ngayon, natunugan ninyo. You knew all the while itong impormasyon na ito na magkakagulo, na papasukin ng Maote Group ang Marawi. Pero wala kayong ginawang aksyon. There was no appreciation. Ha? Yun ang ibig sabihin nun. Hindi namin na-appreciate o hindi namin ginawa ng aksyon yung impormasyon na natanggap. Nakatanggap pala kayo ng impormasyon. Disinsa na kumilos ka para naiwasan. Walang pinagkaiba yan sa isang parating na malaking unos o bagyo, ha? Dilubyo. Ito nakakatakot eh. You being the Defense Secretary, ha? Ikaw ang chairman ng NDRRMC, National Disaster Risk Reduction Management. Kung ganun ang iyong pananaw, ha? May mga natatanggap ka na balita na may parating na gulo problema, hindi mo aaksyonan. How much more pag may parating na mga tsunami, bagyo, o mga tulad ng Yolanda? Wala kang aksyon? Kagaya niya, narinig mo na pala na may parating na mga rebelde, may mga parating na terorista sa Marawi, magkakagulo dyan sa Marawi anytime, wala kang ginawa. Sasabihin mo, there was no appreciation? What a poor excuse, Secretary Lorenzana. If I were you, sir, I'd rather step down. Sa sobrang hiya ko, sir, ganito, pababa ako, palabas ako ng opisina, aaliso ako. Bibitiw na ako. Alam mo pala, mayroon kayong may parating na kalaban. Alam nyo pala na magkakagulo. Wala kayong ginawa. No appreciation, ha? Of the facts. Ay, nako, Mr. Mahal na Manong Digong, sir, unsang himuon nato dire sa imong Defense Secretary? Wala ko kahibalo, sir, kung tanga ba ni, o buang, o kulang. Papalayaso mo na sir, daghan naman diha ng mga mas kahibalo pa, ha? Mga intelligent pag yun, ng mga general. Ikambyuhan na lang ning tigulang na, ambot, sus Mario, sir. 9:38 in the morning, wag po kayong bibitaw mga kapatid sa ating pagbabalik. Tulungan po natin si Nanay Flor sa kanyang malaking suliranin. Dahil yung kanyang anak, gusto mapangasawa si Lola, gusto mapangasawa yung kanyang girlfriend na 55 years old. Diyan lamang ho kayo mga kapatid.
Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wala na bang iba? Kasi, sige, si Dr. Flor. Yan yung kaibigan mo, di ba? Okay. Magpagas ka sa Petron para may exciting rewards. Petron 5-day bonus points. Ang dali. Kuha lang ng Petron Value Card. Magpagas na ng magpagas. Kada 5-day visit mo, may 5-day bonus points ka. Wala tayong magagawa, boss. Free fuel to be redeemed. Hiwa-hiwalay muna. Wala tayong magagawa. Hindi ito promo. Abot sa imong libot. Pwede maging best. Hiwa-hiwalay muna, Ano naman na ito? Hindi ka naman magagalit, boss. XCS 95 Alam nila na may mangyayari, walang ginawa. Kita mo naman yan. Magiging president ho yan eh. Baka may gawin ng isang general, gawin ng isang PNP chief, na may matanggap siya na impormasyon, wala kang gagawin. Mali ho eh. I do not comprehend. I cannot comprehend the logic. Hindi ko maintindihan yung lohika eh. Natanggap mo pala na may parating na gulo, may gulo na mangyayari. Wala kang ginawa, Secretary Lorenzana. Hindi mo inutusan. Nasa disposal mo naman yung AFP Pwede mo sabihin, hoy, Army Ranger, hoy, Army Scout Ranger, hoy, Special Forces, pumunta na kayo doon na may parating na gulo. Nandyan yung mga kalaban. Yet you did not act on it, Secretary. May 28 naka-line up pang concert sa iba't ibang bansa ang singer. Kabilang ang Pilipinas sa August 17. Pero wala pa namang inilalabas na pahayag kung patutuloy ba ito o i-reschedule na lamang. Wala na akong magagawa. If they hate me for that, then I cannot. Because I have a job to do. And my job is to criticize. My job is to correct the mistakes of this government. My job is to tell government officials what you are doing is wrong. Ako po yung boses, mata at tenga ninyo ng taong bayan para makarating sa kanila na mali yung kanilang ginagawa. Ako rin po ang representative ninyo. Ako po ang mata, tenga at bunganga ninyo para iparating kay Manong Digong na sang-ayon kayo sa ginagawa niya. Pero hindi kayo sang-ayon sa ilang mga opisyal niya na mali-mali ang ginagawa. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Ganun lamang ho yun. Supplement for men. Wala tayong magagawa, Merly. High blood na kung high blood. Pero this is my job and they have to be corrected. Alam mo natin, hayaan lang mo natin. Maliho. Papayagan lang natin na okay lang na gano'n. Okay lang, magkamali ka, Lorenzana. Yan ho yung mga pagkakamali na delikado eh. Tignan mo, 15 ang hostage ngayon. Marami ang napatay. Dahil sa katangahan nila, kapalpakan nila. May balita na pala sila na magkakagulo pero wala silang ginawa. Paano mo ngayon papaliwanag sa magulang ng kapitan na pinugutan ng ulo? Hindi niya alam na mga Maute group na pala yung nag-checkpoint. Pinugutan po ng ulo. Yan yung sinasabi ni Manong Digong. Hindi niya kasi alam dahil hindi sinabi ng lintik na Defense Secretary sa mga sundalo niya na ayusin nyo na yan. Nandyan na yung kalaban. EUFoodFest2017 or Facebook.com/. We have a weak Defense Secretary. We have a weak Chief of Staff. And I think we also have a weak PNP Chief. Ito tatlo ito mga kaibigan ko pero pasensya na po General Bato, General Anyo at Secretary Lorenzana. We are friends. Pero kung kailangan maghiwa-hiwalay tayo, well, then that's the way it is. Then amen. Because ako po ang tagapagsalita ng taong bayan. I represent the people. Their opinion is my opinion. Their word is my word. So I tell you what they are telling me. Nababasa ko eh. They say na wala kayong kwenta at mahina kayo. The question is bakit wala kayong ginawa. So I am asking you, bakit wala kayong ginawa? Kung tanga ka, lumayas ka dyan. Kung tamad ka, lumayas ka pa rin dyan. Sabi ni Lucy Joko, palitan na. You see that, Secretary?
Lorenzana, General Anyo, General Bato. You see that? Sabi ni Michael Sereno, D&D Week. Magandang balita mula sa Powerfield Gas Station. Can't you hear that? Ako po yung boses nila, ako po yung mata, ako po yung tenga. And I have to tell you, unfortunately, kaibigan ko yun, but I have no choice. Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Granted, go ahead. That's what I want to hear. I can bring here. Bongo Asintano. Alas 9:44 na ng umaga, mga kapatid. Ano po? Nasa linya po ng aming telepono si Dr. Flor Yabot Perea, OB-GYN at relationship consultant na rin. Tama, Dr. Perea? Ay, sa Worldwide Marriage Encounter kami at sa aming church we are giving yung payo sa mga bagong ikakasal at saka sa mga kami dyan, talagang yan ang linya namin. Doktora, kung hindi po kayo, wag naman nyo ikagagalit. Mga siguro, mga kasing edad nyo po yung tita ko. Yung tita ko po kasi mga nasa 60 na eh. Nako, bata yun. Bata ba ako yun? Very active pa ako at age 77. 77 na kayo, doktora. Ayun. Kaya pala si... sabi ni... describe nila ako, hindi raw ganun ang edad ko. Ako ganun na. Kaya lang, malakas pa ang boses ko, malakas pa ang pag-iisip ko. Ay, kaya pala. Kahit na ako may problema sa spine, ay pinipilit kong maglakad. Kaya pala si Ivy, gustong-gusto, sabi ni Ivy, pag ako magka-baby ulit, sir, pupuntahan ko si doktora at doon ako magpapatingin si doktora Yabot Perea. Welcome. Anyway, doktora, ito na naman tayo. May problema po. Well, tulungan nyo akong humingi po ng tulong tayo ang isang mami. Ano po? Ito po ang sulat, doktora. Dear Sir Erwin, ako po ay isang single mother. May anak po ako na 25 years old at na mag-aasawa na. Problema ko po ay itong aking anak na lalaki. Bagamat siya po ay mag-aasawa na, nalulungkot po ako, hindi dahil mawawala na siya sa piling ko, kundi ang kanyang magiging kalagayan. Namanghikan po kami nung nakaraang linggo sa kanyang mapapangasawa. Sinabi niyang surprise daw. Pagdating po namin sa bahay ng pamilya ng babae, sinalubong kami ng isang ale. Akala ko po ito ang nanay ng babae. Kaya tinawag ko pong balae. Bulong ng aking anak, Mami, hindi po, siya po ang mapapangasawa ko. Nako, muntik po akong mahimatay at malaglag sa hagdanan. 25 years old lang po kasi ang aking anak na lalaki. Ang kanyang mapapangasawa naman po ay kasing edad ko na, 55. Nalulungkot lang po ako, Sir Erwin. Ano po ba ang pwede kong gawin na i-discourage ang aking anak na huwag namang humanap ng mapapangasawa ng kasing edad na ng nanay niya dahil siya po ay tutuksuhin lamang? Paano ko ipapaliwanag sa kanya na marami pa pong babae dyan na kasing edad niya? Hindi naman po mayaman ang kanyang mapapangasawa. Ordinaryong babae lang naman po. Kaya magtatrabaho pa rin ang anak ko. Pero ang malungkot, sir, hindi na po magkakaanak ang babaeng yun. Dahil ito po ay 55 na at nag-menopause na. Sir, tulungan nyo naman ako kung paano ko mapigilan ang pagpapakasal ng dalawa. Dahil bukod po sa nakakuha na siya ng asawa, ay nakakuha pa siya ng lola, tiyahin, nanay, at iba pa. Tulungan niyo po ako, sir. Lubos na gumagalang, Nanay Flor. Doc Perea, take it away. Alam mo, yan ay magandang problema, na masarap na problema. Paano naging masarap, doktora? Ang pagiging nanay ay masusubok ang iyong kakayahang magmahal unconditionally. Okay. Lalo sa mga anak mo, hindi ka lang dapat magmahal ng without conditions at all. Tatanggapin po ang kabuuan niya, including the uniqueness, the brokenness, at saka yung goodness. Yun ang totoo. Si Cristo ba namili ng... Sama mo na rin dyan yung loveness. Oo, siyempre yung uniqueness niya, the way he loves or he loves, the way he communicates or she communicates. Alright. Doktora. Napaka-importante yung communication. Doc, baka maubusan tayo ng oras. Pero, tama po ba yung relasyon nila, 25 sa lalaki, 55 sa babae? Alam mo, alam mo, Doc, so,
pagdating ni lalaki, so 25 plus 20 years, siya po ay 45 lang. Si babae, doktora, ay Diyos ko po, kasi edad nyo na, Dok. Ay, oo naman. Ay, Diyos ko po, pineapple bayan. Hindi na ba ako pwedeng maghanap ng kaligayahan? Iyon, no? Yun ang sinasabi ko, doktora. Talagang ikaw ay may fighting spirit, Dok. But I salute you, doktora. Bakit yun din naman? Hindi mo alam kung paano nag-uusap yung magnobyo, kung paano sila nag-uusap. Pero doktora, okay. Harangan mo man ang sibat yan. Ayan. Ay, kung sinasabi ang Diyos na mahalin mo yung uri mo. Dagdag mo pa dyan, harangan mo siya. Kandaduhan mo man si Jenny, ay pupumiglas at magpupumiglas pa rin. Taga-suporta lang tayo. Alright. Meron ako Pero doktora, ang tanong ko, siguro gusto ni Mami na magkaapo. Paano yan si mapapangasawa 55 menopause? Anong gagawin, doktora? Ate, mag-aampon. Paano yun? Marami dyan. Yun ang inyong apostolado. Napakaraming mga batang iniiwan na lang, di ba? Sa mga basurahan, sa mga ano. Bakit hindi kayo kumuha ng... Hindi naman necessarily nang galing sa iyong sinapupunan eh. Ang pagmamahal sa tao o sa bata o sa kanino man. Kaya yan, hindi mo laging nandiyan buhay ka, tayong mga ina, na upang gabayan ng mga anak. Hindi yung gano'n. Yung willingness mo to accept, including all the... May katanungan, doktora, dito sa akin sa Facebook. Pag ganyang edad daw pa, may libido pa ba, doktora? Ay, oo. Ganon? Oo naman. Maski naman, kaedad ko mas mataas pa sa akin. 77? Ayun ako, maraming tumatawag sa akin dito. Ngayon lang daw po nagising ang kanyang diwa, ang kanyang puso, at ang kanyang libido. That's the word. At 77 years old? Marami siyang nababasa sa internet. Oo, pero doktora, ang tanong ko, kaya pa ba at 77? Bakit naman hindi? Sabi nga ng iba, may lupa na raw yun, doktora. Pag ako inaamin ng mga pasyente ko, sabi ng bango-bango dito. Nasa pag-aalaga yun, wag ka namang hahanap ng mantot. Bakit pinabayaan na yung katawan niya? Hindi pa dapat magpabaya sa katawan mo, miski nagkakaedad ka na. Miski yung mga anak mo, ilalayuan ka at hindi ka man nahalikan. So, kahit na, tama nga naman, engineer. Amoy lupa ako, di ka maligo. Tapos si doktora, mag-spray ka. Maligo ka, di ba? Up and down yun. Up and down pa! Diyos ko po, pineapple bayan. Pwede pala yun. Pero doktora, sabi nga nila, ito lang, Dok. Ito naman sabi ng iba. Sabi naman, Dok, pero sabi naman ng iba, yung kasi iba, Dok, gusto nila parang malamansanas. Pag mga ganyang edad na raw, Dok, parang hindi gusto ng mga ubas. Pag ganyan daw ang edad, Dok, para ka rin nakakita ng mga pasas na lang. Ganon. Hindi, dahil nasa attitude mo yun diba? Saka sa pag-aalaga din sa iyong katawan, sa iyong pag-iisip. Dapat maganda ang iyong iniisip araw-araw. Hindi ka nagmumukmok, hindi ka, saka social ka. Yung social animal, kangang ganon. Hindi naman sa naghahanap ka. Alam mo, Dok, sabi ni Margaret alam mo, may fan ka rito, doktora, si Margaret Saldanan. I love you, doktora, sabi ni Margaret Saldana. Alam mo ba, hindi totoo yung ang sa may edad lang ang pag-ibig. Ay sa may yung bata lang. Hindi totoo yun. Okay, doktora, ganito na lang. Ano ba ang pwede pong bang maibigay ng ng mga seniors pag nagmahal? Ano pang maibibigay? Like edad 70, 80. May maibibigay pa ba? Doktor, baka biglang atakihin sa puso. Baka nasa ilalim yung si Mrs. biglang, teka muna, sweetheart. Nangisay. Nangisay. Baka ikamamatay pa, Diyos ko po. At mangyayari dyan, doktora, magkakalak yung mga tinatawag na mga... Hindi lang naman yung sexual aspect. Okay. Nandun yung communication. Ayun. Nandun yung companionship. Nagkukwentuhan kayo, nagkikilitian kayo. Bebe, kamay ka naman. Di ba? So, bakit naman hindi mo yung caressing? Di ba? Maraming bagay ang nakakapagpasaya sa isang tao. Ganun din sa, hindi mo mapipigilan yung nag-ano na mother, no? Hindi mo mapipigilan, nasa edad na yung mga yan. Ang sa atin ay suporta lang.
suporta. Basta't na iyan mo in a nice way. Doc, Sabihin mo yung pros and cons. Doc, may nagtatanong lang po dito, importante, mahalagang bagay po itong kailangan itanong. Pwede pa ba sa ganyang edad, Doc, na dumaan sa backdoor? Dumaan sa backdoor? Paano nagsabihin nun? Di bali na doktora. Anyway, may question na, Doc. Ay, oo naman. Pwede? Alam ko na. Oo. Sinasabi mo. Pwedeng dumaan si... Sa anus. Pwede pa rin. Pwede rin. Diyos ko po, pineapple ba yan? Oo, pwede. Basta malinis lang. Mali, Diyos ko po, gano'n. Ay, naku. Natural yan sa mag-asawa. Diba? Ay, gano'n na, Diyos ko po. Ano nang itsura ng doktora? Hindi kaya baka pagkatapos sabihin ng asawa, ay, sweetheart, may rheuma ako. Baka tamaan ng rheuma, doktora. Hindi rheuma yun. Ano? Pagkatapos maasim ang maamoy niya. Ay, Diyos ko po, arthritis. Yun pagkakaintindi ko sa backdoor. Backdoor, doktora. Anyway, Diyos ko pong pineapple, sex, which is very common. Sa nagkakausap na. Alam mo, doktora, first time ko, doktora, na pinag-uusapan ito, parang tumatay ang mga balahibo ko. Natural yan. Oo. Lalo na ako ang linya mo yung OBGY. Nakakaidi ka man. Recently lang Gusto lang daw niyang matikman kung ano yung luto ng Diyos. Sabi ko, tignan do't nakapagsamantalahan ka dahil mayamang ka. May naman sabi niya, doktora, may itsura pa po ako. Ilang taon na ito? Ilang taon na, doktora? Ang bank book ko po makapal. Ilang taon na ito? Ilang taon na? 60 years old. 60? Bata-bata pa yun. Okay. Pero yung kanyang magiging is kalahati ng edad niya. 30? Oo. Sabi ko, tignan mo muna ang background. Bakit ba naman, sa kabataan ba naman gustong tumikin ng Diyos? Sabi niya gano'n. Sabi ko, nasa sa iyo yun. Pero kung wala kang pagsisikit, natikman mo, ayaw mo, huwag na. Merong ganun. Sa totoo lang. Okay. So, gagawin mo? Maski nga mag-asawa kayo. Ang payo mo kay Mami, wala tayong magagawa. Yan ay pagmamahal. Huwag ka nang makialam, Nanay Flor. Ay, pero kausapin mong mabuti. At saka you are there when the time comes na talagang nagkahiwalay o hindi nag-work out yung relationship. Yun naman sa mga ikakasal, mag-attend kayo ng marriage orientation o pre-K na kung sa simbahan kayo. Pero pwede ba, doktora, pwede ba payuhan ni Nanay Flor si Junior na pumunta sila sa bahay, tapos idaan niya sa ilalim ng hagdanan, biglang patayuin niya para mauntog sa hagdanan? Pwede ba payo na gano'n? Hindi talagang iuntog pa niya at pag nasaktan siya, babalik siya sa nanay niya. Kaya yung nanay naman niya ready to accept his son for what he is. Ayun. Anyway. Acceptance yan. Tama. Nako, doktor. Si Batman ng Doktora Flor Yabot Perea, pag tayo ay nag-uusap, marami po talaga natuto at maraming natututunan ng mga kababayan natin sa iyo. Sobrang dami. Salamat. Dok, saan po ba yung clinic niyo? Baka marami pong nakikinig ng mga member ng Senior Citizen Organization of the World. Saan yung office mo? Mga ganyan, tinatawag nila. Saan yung... alam mo nga yung aking payo sa kanila. Saan yung opisina mo, doktora? Saan yung clinic mo? Ay, nasa 73 Kamuning Road, Quezon City. Ayun. May number po. Telephone number ko, yung binigay nyo, 925-1013. Ayun. Doktora Flor Yabot Perea, Obigaini, Relationship Consultant ng Worldwide Marriage Encounter. Maraming salamat po. Kami leader dyan ng aking husband na nabubuhay. We talk about... wala na pala si Mr. Doc. Ay, wala na. Nami-miss niyo ba si Mr.? Oo, si Doktor din. Doktor din siya? I belong to a group na marami na rin namatay ang husband, Kaya kami, we talk about things na makakapagbigay sa amin at makakatulong kami sa isa. Okay. Anyway, maraming salamat, Doktora Flor Yabot Perea. Nagagayahan ako at nakakatulong naman ako. Ay! Sobra pa! Marami kang napapatuwa, Doktora, sila Noira Madeg, si Lucy Dioco, tuwan-tuwa si Robic Muterde. Invite nyo pa si Doktora dyan more often. Maraming ang tumatawag sa akin. Alam mo, Doktora, ganito po. Consultant ako sa iba-iba, DCX. Ganito, Doktora.
Alam mo, Doc, siguro, pag nagkaroon na kasi gusto na rin makipag-negotiate ng mga maote group na terrorist, isama kita, doktora. Oo, para mabigyan mo ng payo. May mga personal needs din yung mga taong yan. So, pagpayuhan mo yung mga, palagay ko, mataas lang masyado libido ng mga maote group. Ay, oo, sa tagal, di ba? Doktora Flor Mayabot Perea, thank you for being sport. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa iyo. Ay, nako. Nanay Flor, narinig mo na si doktora. Pwede kung pwede, pero depende. Yung sinasabi mong hindi na magkaanak, mag-ampun. Kita mo? Yan ang... pero ganito na lang. Hindi, wag mo nang asahan, Nay, na tawagin ka ni manugang mo na nanay. Kasi, magkasing edad kayo. Tatawagin ka na rin yung Flor. Magkasing edad sila, Flor. At saka, at least ayaw mo niyan, Nay. May kasama ka, pag mamasyal kayo, pag nasa trabaho yung anak mo, pwede kang samahan na, pag lalo na pagkasabay na senior citizen na kayo pa rin, nasa 60, 70, pwede mo sabihin, anak, isama ko muna itong yung asawa, pupunta lang kami, magbibingo lang kami, ha? Isama mo, di ba? May barkada ka. Alam mo, Nay, maswerte ka. Meron ka ng manugang, meron ka pang barkada, meron ka pang consultant. Kita mo? All rolled into one. Anyway, maraming salamat po mga kapatid. Muli sa walang sawa po ninyong, pwede rin kayo mag-zumba raw. Walang sawa po ninyong pagtutok. Dr. Jean Marquez sa Dare Clinic Aesthetic and Rejuvenation, Diyan po kay Dr. Jean Marquez sa Timog Avenue. Of course, Chancellor Shirts and Slacks for my outfit. Thank you. Dickies USA parang sa aking sports outfit. Maraming salamat po. Magandang umaga. Ako po, Sir Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas! Pasok ang bawat